Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Naganap na nga ang unang pagkikita ni Tata at Venice sa hindi inaasahang lugar. Hindi naging maganda ang unang pagtatagpo ng dalawang babae. Matapos ngang mapagkamala ng kaibigan ni Venice, si Tata. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na hindi naman kayo magkadugo, pero magkamukhang magkamuka sila ng itsura. Sinabunutan lang naman nitong si Venice si Tata nang makita niyang nakapatong ang asawa niyang si Francis mismo sa ibang babae. Hindi napigilan ni Venice na saktan si Tata, dahilan para umiyak si Tata at tumakbo. Nagpaliwanag naman agad si Francis tungkol sa nangyari. Maging siyang araw ay nalilito sa itsura nilang dalawa. Inako ni Francis ang lahat. Sa kagustuhan kasi nitong si Francis na makausap ng mang-ayos ang asawang si Venice, ay iba pala ang mangyayari. Mas lumala pa nga ang sitwasyon dahil sa asawa niyang war freak na si Venice. Matapos ang nangyari, patuloy na nagtalo si Venice at si Francis sa mansyon nila. Napapansin na ni Francis na unti-unti nang nagbabago ang ugali ng asawa niyang si Venice, ni hindi na nga raw niya ito makilala. Nagsigawan silang dalawa hanggang sa hindi na nakontrol ni Julius ang sarili niya. Nagsisigaw siya, dahilan para ma-interrupt ang away ng mag-asawa. Pero hindi pa ron nagtatapos. Sa sobrang galit ni Venice, na sa palagay nga niya ay sakal na siya sa buhay may asawa at sa mansyon na tinitirhan nila. Lalong-lalo na at palagi na nga lang raw iniisip nitong si Francis ang sasabihin ng magulang niya kesa intindihin ang sasabihin ng asawa niyang si Venice. Umalis si Venice sa mansyon. Dahil sa nangyari kay Tata, galit na galit naman ang pamilya ni Tata sa ginawang pananakit sa kanya. Wika ng nanay ni Venice, napakasama raw di umano ng ugali nito. Napakamata pobre. Kahit ganun na nga ang nangyari dito kay Tata, mas pinili na lang niyang ipagsawalang bahala ang nangyari at nagdesisyon siya na itigil na ang panggagaya kay Venice. Baka raw kasi iba na ang mangyari sa susunod na magkita silang dalawa. Samantala, pasikretong nakipagkita si Venice sa kalaguyo niyang si James. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi nila inaasahan ang pagdating ng mami ni Venice. Galit na galit na hinila si Venice palabas ng sasakyan. Nakatikim ng masasakit na salita si Venice galing sa kanyang ina. May asawa kang tao. Naglalandi ka? Dito na nga lumabas ang katotohanan. Nauna pa lang, hindi niya talaga mahal si Francis. Napilitan lang siyang magpakasal para sa kayamanan nito. Sinubukan naman daw niyang mahalin si Francis, pero hindi talaga umubra. Sawang-sawa na nga raw si Venice na makisama sa pamilya ni Francis, kaya nakatikim siya ng malupit na sampal mula sa kanyang ina. Ganon din nga itong si James. Pinagsabihan ng nanay ni Venice si James na layuan na ang anak niya. Pinaglaban ni Venice si James. Pero sadyang malakas talaga ang kanyang ina, kaya nahatak siya papunta sa kotse. Naiwan si James na naging emosyonal sa nangyari. Kinabukasan, nagising si Venice. Naisip niyang sumama na kay James sa Bali, Indonesia para magpakalayo-layo. Kaya maaga nagpunta si Vivian, ang ina ni Venice, kasama ang anak pa niyang isa sa mansyon nila Francis, para siguraduhin kung ano ang nangyari. Kinumpirma ni Francis na iniwan na siya ng tuluyan ni Venice. Sa katunayan nga, nag-iwan pa nga raw si Venice ng USB kung saan may laman ng video na nagpapaalam at wag na siyang hahanapin ni Francis. Sa paglipas ng mga araw, hindi matanggap ni Vivian ang ginawa ni Venice. Matagal niyang trinabaho ang lahat. Maging ang pagpapakasal kay Francis ay planadong niyang lahat. Tapos sa isang iglap, sumama lang sa ibang lalaki ang anak niyang si Venice.
kaya hindi nga papayag si Vivian na hindi niya maibalik si Venice kay Francis. Hindi siya papayag na mabaliwala lang lahat ng pinaghirapan nila. Inutusan niya ang kapatid ni Venice na hanapin at pabalikin ng Pilipinas si Venice. Gawin daw ang lahat ng makakaya. Kung kinakailangan nga raw na kadkarin pabalik, ay gagawin nila para lang hindi masira lahat ng planong ginawa nila. Sa pagkawala ni Venice na parang bula, umisip naman ng paraan si Francis para protektahan ang pangalan nila. Naisip niya agad si Tata. Kinumbinsi ni Francis si Tata na magpanggap bilang si Venice habang patuloy nilang hinahanap ang tunay na Venice. Kapalit ng perang pampagamot sa kanyang ina, pumayag si Tata na magpanggap bilang si Venice at i-fulfill ang commitments nito, pati na ang pagiging asawa nitong si Francis. Kahit nga hindi sanay si Tata sa buhay mayaman, hindi niya nagawang tumanggi sa offer nila. Alang-alang sa kanyang ina, gusto ni Tata na makatulong sa pagpapagamot ng kanyang ina. Kaya kahit mahirap, pipilitin ni Tata na gampanan ang pagpapanggap bilang si Venice, habang si Venice ay nagpapakasaya kasama ang pinili niyang lalaki na si James sa Bali, Indonesia. Si Tata ang nagsasakripisyo para hindi masira ang pangalan na pilit iniingatan ng pamilya ni Francis. Habang patuloy ang pagpapanggap ni Tata bilang si Venice, unti-unti niyang natutuklasan ang mga lihim na meron si Venice mula sa pagiging isang simpleng tindera ni Tata sa Lapas Batchoy. Unti-unti niyang nalaman ang hirap ng pagiging isang sikat na influencer at artista katulad na nga lang ni Venice. Mula sa mga paparazzi, sa mga alahas na suot niya, sa imahe na dapat niyang ingatan. Hindi niya alam kung makakatagal pa ba siya na gampanan ang pagpapanggap bilang si Venice na isang sikat na influencer at aktres. Sa paglipas ng mga panahon, unti-unti na ring nahuhulog ang loob ni Tata kay Francis. Alam niyang hindi tama. Kaya iisip ng paraan si Tata para mapigilang mahulog ang loob kay Francis. May babalikan pa ba itong si Denise o itong si Venice na marangyang buhay matapos umalis ng Iloilo para sumama lang sa ibang lalaki? O tuluyan na siyang kakalimutan ni Francis at paninindigan na si Tata bilang kapalit nitong si Venice? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa My Ilonggo Girl. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.